Dalawang probinsya lang, makikita mo yung pangalan ni Saldico, halos pangalan niyang nakalagay doon na proponent 13.8 billion pesos. Magtataka ka dito, yung kanyang kumpanya na SunWest, wala man lang dito para umpisahan nating tanungin. Di ba kayo nagtataka kung bakit gano'n? Wala na yata si Mr. Chair. Sino po ba? Ikaw bang, ano po? Yes. Mr. Chair, tatawagin ba natin si Mr. Chavit Singson sa susunod nating We will advise that to the chairman. Mr. Chair, kailangan siguro sapagkat siya din ay nagsiwalat. Hindi natin alam kung ano yung nasa likod ng kanyang pagsisiwalat na yun. Pero kailangan natin siguro na pakinggan din yun. Sa makatwid ay inaasahan po natin na sa susunod na pagdinig ay makakasama natin, maimbita natin si Mr. Singson, Mr. Chair. Well, At DBM, puntahan natin yung program na yun. Bakit nagpapasubmit kayo sa DPWH ng program? Ba't napupunta? Para saan yun? Sir, di po kami nagpapasubmit. Sila po ang nagsasubmit ng request for chargeable against the unprogrammed appropriation. Sino nagsasubmit? Actually, sir, the agency ang nag-request Sino po. nga ang agency? In this case, for flood control projects, of course, the DPWH. Kaya nga, pero hindi naman, wala naman sa budget nila yun sa DPWH eh. Kayo naman ang nagmamanage nun eh, di ba? Yes, sir. Oh. Sir, a special budget request, of course, is being submitted by DPWH, which is signed by, of course, the Secretary of the DPWH. We have that request, Mr. Chair. Yun na nga eh. Ang sistema nga ang gusto nating korekin eh. Hindi naman mag-a-appear sa budget nila. Bakit sila nagsasubmit sa inyo? Ba't kayo naman tinatanggap nyo? The nature, Pwede naman kasing wala na yung program eh. Ang ibig ko sabihin eh. yeah. The nature po kasi ng unprogrammed fund po is during the submission doon sa, sa NEP, wala pa po talagang list of projects. We, being the NEP, or rather the unprogrammed appropriations, Alam na po namin yun. Do not preach to the choir. Okay, sir. Okay? Yang sinasabi po namin dito, yung sistema kasi dapat nating ayusin. Okay. Napakaraming mali. Ito po, napalitaw na natin. 1 trillion ang taba sa budget. Hindi kailangan. Cholesterol. Kasama dyan yung unprogram. Di ba? Yes. So ang tinatanong, pwede namang walang unprogram, di ba? Kasi kasama sa taba eh. Kung katawan ng tao yun, ang pinoproteksyonan natin sa katawan natin yung cholesterol, di ba? Sir? Yes, Mr. Chair. Oh. We leave that to the, of course, wisdom of the Congress, Mr. Chair, because the... Hindi nga, of course, the NEP is pabayaan mo na being yun. Sinasabi ko nga, hindi naman kailangan talaga eh. Ina-address natin ang mali sa sistema. Kasi, uulitin ko sa iyo, hindi man kailangan, kasi ang DPWH kasi, siguro, ewan ko, sa takot nila siguro, baka mamaya guluhin yung kanilang nailatag, bigyan natin ng, kailangan may allocable. Nakisama ulit tayo. Oh, may leadership na naman. Kaya po lumulobo ng lumulobo eh. Pagkat itong lumubong ito, itong 1 trillion na to, ang mga proponents po nag-aaway-away dito, alam nila lahat nila na ito'y excess. Ito ngayon ang kanilang talagang nilulusog. Ito yung ipinapark. Ito yung sinasagasa na sinasabi nila. Mr. Chair, iba po kasi naman yung nasa NEP na programs kaysa sa program. So iba po yung proseso, what is being proposed by the DPWH, that is with the listing at saka mayroon na nasa NEP. The unprogrammed, Mr. Chair, is wala pa talagang listing yun because as the nature of its fund, it's a standby fund. So wala pa po talagang listahan po. Ang kaso nga, yung mga proponents, ito ang tinatarget. Di ba? Okay. So in that case, Mr. Chair, it's not with us, the DBM, because it emanates from the Congress po kung ano yung nilalagay po doon sa nililipat nila sa Yun nga yung hinahanap natin, yung mga proponents. Ito, sinabi na ni Bryce, si Saldico, isa sa promoter. Sinabi rin ng Diskaya, lumabas din ng mga pangalan, 17 congressmen. Nabanggit din si Saldico doon at si Speaker Martin Romualdez. Di umano, sinabit nung dalawa sa kanilang sinabi. Tama? Yes, Mr. Sa Chair. isang araw, pumunta rito si Toby Chanco, si Representative Toby Chanco, isinagaw niya rin ang pangalan ng Saldico at nag-produce siya ng resibo. Napakahaba ng resibo.
Dalawang probinsya lang, makikita mo yung pangalan ni Saldico, halos pangalan niyang nakalagay doon na proponent 13.8 billion pesos. Magtataka ka dito, yung kanyang kumpanya na SunWest, wala man lang dito para umpisahan nating tanungin. Di ba kayo nagtataka kung bakit gano'n? Di ko sinasabi na hindi natin tanungin kung sino-sino. Meron dyan na, anong pangalan mo, Sims ka ba? Merong Diskaya, meron kung sino-sino. Pero yung pinaka-promotor, yung SunWest, na binabanggit ng lahat na, di ba natin siya tatanungin? Yan ang gusto kong bigyan ng diin dito. Wala na yata si Mr. Chair. Sino po ba? Ikaw bang, ano po? Yes, yes, Mr. Chair, tatawagin ba natin si Mr. Chavit Singson sa susunod nating we will advise that to the chairman. Mr. Chair, kailangan siguro sapagkat siya din ay nagsiwalat. Hindi natin alam kung ano yung nasa likod ng kanyang pagsisiwalat na yun. Pero kailangan natin siguro na pakinggan din yun. Sa makatwid ay inaasahan po natin na sa susunod na pagdinig ay makakasama natin, maimbita natin si Mr. Singson. Mr. Chair. We will advise Senator Barcoleta, the chairman. Yes, Mr. Chair. Ang isa pang, kanina po, ako'y nakikiusap sana, nabigyan ako ng pagkakataon na makapagsiwalat ng saloobin sapagkat nakita ko yung mga iba doon ay prejudicial questions. Kaya nalulungkot ako, biglang nawala yung Justice Secretary, wala man lang naiwan kahit sino sa kanila. Babalik naman yun, alas 2 ngayong hapon, si Justice Secretary, kinuha lang yung sinumpaang salaysay ni Mr. Alcantara. But they will definitely be back here by 2 o'clock. Sana may makabalik naman siya. Kasi ang isang isusunod ko sana na isang prejudicial issue bago sana tayo magsimula kanina pa. Nauna po kasi ay biglang nabanggit po yung tinatawag na legislative immunity. Na si Bryce Hernandez nga ay, di ba Bryce, nag-request ka pa nga ng legislative immunity? Opo, Your Honor. At ginrant pa nga eh. Ayoko po sanang banggitin o sansalain ang ating Senate President nung nakaraang pagdinig at ating chairman tungkol sa bagay nito. Sapagkat nung araw na yon, ang pinag-uusapan natin ay yung tungkol sa aplikasyon ng mga diskaya. Ayoko pong mabanggit na naman na parang sila na lang ang dinidepensa ko. Magmula po kanina, consistent yung sinasabi ko, yun lang ang tanging paraan na alam ko sapagkat yun lang ang paraan na nasa batas. At ako pa'y napagkamalan na parang napaghalo ko nga po daw yung legislative immunity at saka yung witness protection program. Sinabi ko po categorically, I know the distinction between these two concepts. Kasi po wala na, ang legislative immunity po ay tinatawag ding parliamentary immunity. Sa akin pong maliit na kaalaman bilang isang abogado, ang parliamentary or legislative immunity applicable lamang po sa mga mambabatas. Kami po, mga senador, mga congressmen. Hindi po applicable sa inyo na mga witnesses. Baka naipagkamali po kasi yung konsepto ng testimonial immunity. Na sa ibang bansa po ginagawa, yung iba. Pero sa ating jurisdiction, maski sa atin pong mga rules, Mr. Chair, wala pong legislative immunity. Yun nga po yung gusto kong ipaalala para hindi po tayo nami-mislead. Kasi, kamukha na, si Bryce. Naniwala si Bryce eh. Nag-apply. Mr. Chair, you cannot grant something that was not been validly granted. Senator Barcoleta, I think you can raise that opinion or idea later when Senator Soto will be here and the chairman, Senator Lacson. I believe they can properly answer Yes. your queries. Thank you. I will do that. And the other issue, I think I will have to bring this in the Senate floor this afternoon, Mr. Chair. I'm a little bit worried about the collaboration that the Blue Ribbon Committee and the ICI is now having without defining the limits,
the nature and the extent of the collaboration between the ICI. The ICI is Independent Commission on Infrastructure. I do not know how independent they can be if they are dependent on records, on information, or people that we can produce for them. Ayoko pong mangyari, Mr. Chair, na parang ang Blue Ribbon Committee is the investigative arm of the ICI. Parang hindi po tama eh. We're supposed to be on the lookout. Meron po tayong doktrina on separation of powers. Meron po tayong institutional boundaries. Meron po tayong system of checks and balances. Baka po makompromise ito eh. Kaya po gusto kong i-discuss natin in the Senate Hall, not in this committee, kung paano po ang relasyon. Sapagkat yung pong ICI, binasa ko po yung kanilang powers. Parang kailangan, gusto nilang makipag-coordinate sa lahat ng, pwede silang kumuha ng impormasyon sa Korte, sa Senado, sa House of Representatives, sa Sandigan Bayan. Paano sila magiging independent kung lahat na lang ng pinupuntahan nila? I want them to be independent as they are. Sana ipatawag din natin sila, Mr. Chair, para magpaliwanag sila. How can you be independent if you are too dependent on several branches of government? I think the... Thank you, Mr. Chair. Thank you very much. That all the questions or queries you want to have, Senator Marcoleta. Because if that's it, then we'll have to suspend this hearing and we'll have to resume by 2 o'clock this afternoon.